Katatapos lang po natin nung isang linggo ng isang napakalaking selebrasyon na walang iba po sa Quiapo. Ano nga po yun? Poong Nazareno. At ngayon naman po ay tayo ay darako sa Cebu at sa Tondo. At ito naman ang kapiyastahan ng ayan. Very good. Talagang sabay-sabay Kumain na kayo, no? Yan. So yung Santo Niño po ay sabihin po natin, matindi ang ating debosyon sa Santo Niño. At matatagpuan po natin ang Santo Niño kahit saan. Sa eskwelahan, sa bahay, sa market stalls, kahit po sa mga jeep, nakalagay doon, katabi ng Basta Sexy, Libre. Naroon po kasama nung Santo Niño. At makita po natin sa mga negosyante, talagang sa lahat po ng mga tindahan, naroon ang pampabuenas. Iba-ibang uri ng Santo Niño. Merong Santo Niño sabihin po natin na ang suot niya, katulad ng Mami Epi, pampaswerte kulay green. Meron namang kulay, bakit green kaya ang Santo Niño? Para sa businessman, abay swerte, pera, green. Di po ba? The color of money is green. Dollars is green. At yung pong color red, para po sa mga Chinese, mukha lang po akong Chinese, pero di ako Chinese, it symbolizes prosperity. Kaya nga po, para po sa atin, ito'y napakalapit. Sabagat tayo pong mga Pilipino ay napakahilig sa bata. Kaya po no wonder, sabi po ng sociologists, kaya daw malapit po tayo sa Santo Niño dahil likas sa atin ang pagmamahal sa mga bata. Pero, ang sabi pa rin ng sociologists, sana hindi manatiling bata. Sabagat yun ang hamon sa atin na lumago ang ating pananampalataya. Amen? Siguro i-reviewin natin, paano ba dumating sa Pilipinas ang Santo Niño? Nagsimula po yan sa Praga, sa Czechoslovakia. The Spanish princess gifted the Carmelites with the image of a holy child dressed in royal robes. At napakarami pong mga favors na tinanggap ng mga tao sa pamagitan ng batang si Jesus. Kaya nagsimula po yan sa Europa. Paano naman po nakarating sa Pilipinas? In March 15, 1521, when Magellan landed in Cebu City. Sabi po nila kailangang pag-aralan din yung history. Pero wag na po nating paglabanan kung Limasawa, kung saan po yun, saan yung Limasawang binabanggit. Ang binabanggit po natin, dumating po si Magellan in 1521, dala-dala po yung Santo Niño bilang regalo kay Queen Juana at sa kanyang asawang si Raha Humabon. At naging po silang mga Kristiyano. At in 1565, dumating naman si Legazpi. Kasama po yung mga Agustinians. At nakita po nila in one modest house, yung Santo Niño, by the name of Juan Camus, a sailor. Nakita ko pa po sa archives ng Cebu, na nakalagay po doon yung kanyang pagkaka-research, na nakita niya mismo yung Santo Niño sa isang maliit na bahay. At ito po ay nakalagay sa small pine box. At dito po sila nagtayo ng Santo Niño Church. Dumating po ang ikalawang digmaang pandaigdig at ang simbahan po ay nasalanta. Pero the miracle of all miracles, unscratched ang Santo Niño. And it was in April 1, 1965 that it was elevated to the ranks of Basilica Minore. And today, it is the center of devotion of the Philippine Christians. Kaya nga po, ano po ba ang mensaheng nakapalaman? Ako po ay, some years ago, I was in Cebu at pinipilit kong makapunta doon sa Basilica. Sobrang daming tao po. So, hindi na ako nagpilit at baka mayak-yakan pa ako ron. Sa laki kong ito'y baka ako'y maging bunsay. Nakipag-usap na lang po ako doon sa Cebuano. At sabi ko, ano ho ba ang istorya ninyo kay Santo Niño? Oh, Father,
Marami po ditong mga istorya about the Santo Niño. And one of these stories, ito po, the Santo Niño daw po, is a very mischievous boy. Malikot na bata. Ay, ano po bang istorya? Kasi po, 2 beses po yang padadala sa Spain. At pagdating po dun sa Spain, abay wala na si Jesus. Nakabalik na ng Cebu. At sa pangatlong pagkakataon, ang Roma naman ang humingi. The Pope himself was asking for the image of the Santo Niño. And to ensure, sabi ng mga Cebuano, para makarating sa Roma, pinutol po ang paa ng Santo Niño. Kaya nga po, sigurado sila, hindi na makakapaglakad ito. Putol na. Pero the miracle of all miracles, nang buksan po nila yung box, wala na naman yung Santo Niño. Nakabalik na naman sa Cebu. At ito po, until now, the Santo Niño is still in Cebu. At ito po ang naging inspirasyon, hindi lang ng mga Cebuano, kung hindi ng pananampalatayang Pilipino. Mga kaibigan, sa ating pong banal na ebanghelyo, ito rin po ang senaryo na wala si Jesus. Naghahanap sila ngayon and natagpuan po nila doon sa templo. At ito po ang the only account in the Bible that you can find about the adulthood of Jesus. Ito lamang po yung makikita natin na account na siya po ay masasabing adult. At ang sabi po natin doon, Jesus was 12 years old. And being 12 years old, probably he was celebrating an earlier stage of a passage from being child to become adult. Kasi when a Jewish boy reaches 12 years old, he becomes the son of the law. At probably, ito pong pagpunta nila sa Jerusalem during the Passover is an earlier stage of the passage of Jesus to become adult. Kaya nga po na-shock si Mama Mary nang sinabi niya, "Anak, ba't naman ganyan ang ginawa mo? Sino po 3 araw na kami naghahanap. Yung tatay mo alalang-alala. Ako naman tulo na ang sipon, tulo na ang kayat sa paghahanap sa iyo. Saan ka ba gagaling?" Kumbaga sa ordinary, "Saan ka ba gagaling na bata ka?" Kung kayong gagawa ng dialogue, siguro ganon ang dialogue. "Saan ka naman galing bata ka?" Sasagot mo, sasagot pa. Ayun. Kaya nga tinatanong, hindi sasagot. Pero ang sagot ng Panginoon, nasyak. Sabagat ang sabi niya, "Hindi po ba niyo alam? I must be in my Father's house." Hindi nila maintindihan. Because Jesus was trying to distinguish between his duty as a child of Jesus, the child of Mary and Joseph, and as a child of the Father. Hindi po ba niyo alam na dapat ako I must be busy with the affairs of my Father? Father's house means Father's affairs. And Jesus was just highlighting, hindi lang ako ordinaryong anak, hindi lang ako anak ninyo, anak ako ng aking amang nasa langit. Amen? And so, the priority of Jesus is to do the will of God. Brothers and sisters, ano po ba ang mensaheng nakapalaman sa banal na ebanghelyo? Si Kristo po ay hindi na natiling batibot. Hindi po siya nanatiling bata. Hindi po siya nanatiling Santo Niño. Lumaki po siya. Nag-isang Santo Entierro. Nag-isang Poong Nazareno. Nag-isang Santo Sepulcro. Siya ay nabayubay sa krus. Inialay ang kanyang buhay. Kaya ang mensahe ng Santo Niño, sana po hindi tayo manatiling buntay ang pananampalataya. Hindi manatiling dagul, mutya, mura, mahal ang pananampalataya. Kundi sana po'y lumago ang pananampalataya natin at talaga pong makita sa buhay natin na tayo tunay na mga Kristiyano. Amen? So, ito po yung nakapalamang mensahe. Nakakatuwa po ang mga bata, ano? Pag kumanta yung mga bata, kaya lang, tutulog kayong mabuti, ha? Kasi yung isang bata, nung isang linggo, excited na excited, hindi na nakakatulog, walang breakfast. E di pagkanta rito, ginawang
nakatulog habang kumakanta. Cute nga po talagang nakatulog siya Kaya huwag kayong gagaya doon. Pero nakakatuwa po mga bata, nakakaaliw, nakakabaliw. Amen? Pero bakit po kaya binanggit ng Panginoon yung hindi kayo papasok sa kaharian ng langit hanggat hindi kayo nagiging katulad ng bata? Siguro po itingnan natin yung katangian ng mga bata. Ano po ang mga katangian ng bata? Number 1, trusting. Di ba? Ang kanilang pananampalataya ay ganun na lamang. Ang kanilang pagtitiwala ay ganun na lamang. Alam po niyo, maraming beses po ako nag-praying over sa mga bata. Pag pinraying over ko po sila, isa lang yung sinasabi nila, Father, daman-dama ko po si Jesus sa inyo. Bihira ko pong marinig yun sa mga matanda. Hindi po ba, huwag po kayo magagalit. Pero yung mga pag pinipraying over ko, yung mga medyo magulang-gulang na, hindi ko masasabing, nakatingin pa sa kamay ko. Ba't kaya baluktot ang kamay nun? Talagang nakakagaling kaya yun? Pero sa bata po, walang tanong-tanong. Naniniwala sila ng lubusan na sila'y pagagalingin. Amen? Ako po ay nanggaling sa Etsagi Isabela. Well, I've seen, this is the longest healing mass that I ever had in my whole life as a priest. In my 23 years as a priest. Aba, nagsimula, alam po ba ninyo, nagsimula ako ng misa alas 4 ng hapon. Natapos po ko'y 1:00 ng madaling araw. It took me 9 hours. Took me 9 hours to finish. Everybody. Alam po niyo kung gaano karami? It was attended by no less than 14,000 people. Kailangan po na ma-accommodate ang 2 part, isang simbahan, at yung buong kalye kaliwa kanan. Sabi ko, Diyos ko, habang tinitingnan ko, sabi ko, parang hindi matatapos ito. At talaga pong ako'y, iba na pong pakiramdam ko, na ihina ako, na masakit na po ang tiyan ko. Sabi ko, parang hindi ko kaya itong tapusin. Pero habang tinitingnan ko po yung mga tao, dun po ako na-revive. Kasi napag-alaman ko, alas 7 pala ng umaga naroon na yung mga tao. So 9 hours they waited. 9 hours they stayed. So 18 hours they stayed. At yun po yung pananampalataya na parang katulad ng bata. Pananampalataya na sila'y gagaling. Pananampalataya na ipagkakaloob sa kanilang hinihingi. Alam po nyo, talagang ng bandang huli po, sa pagod ko na, tumayo na lang po ako doon. Sige po, humawak na lang po kayo kung saan nyo gusto. Wag lamang po doon sa ilong ko. At alam po nyo, sa paghawak po nila, ay talagang damang-dama ko the kind of faith that these people has. At para pong ako'y na-revive. Nung gabi pong yun, hindi ako nakatulog. Pero hindi ko masakit ang ulo ko. Wala akong masakit sa aking katawan. Pero pag nag-basketball po ako, sakit po ng buong katawan, idiniinda ko. Hanggang ngayon, yung laban namin sa Naga Clergy, congratulations, malakas yung team nila. Babawi na lang kami sa Naga. Pero kumakain ng sili siyempre, malakas yun. Pag nag-healing po ako, hindi ako napapagod. Hindi ko katulad ng pagod na nag-basketball ako o napuyat ako dahil nanood ako ng sine o kung ano mang ginawa ko. Pero pag galing po ako ron, doon sa 9 hours na healing, hindi po ako napagod because I was energized. I was revived by the kind of faith of the Itsage people. Very simple faith. Faith that lead them to healing. And I believe marami ang pinagaling sa lugar na iyon. Amen? Second point, ano po ang mababanggit natin? Yung kanilang pagtitiwala. Pangalawa, ang bata po ay larawan din po ng pagpapatawad. Pag ang bata po ay medyo sumama ang loob sa iyo, sasabihin mo, sorry na, kiss na, ayun, kikis na yan. Pero pag medyo hindi gurang, pangit naman yung gurang po. Pag medyo magulang-gulang, ayun, kiss na, kiss-kissin mo mukha mo. Ang hirap po. Pero yun po sigurong iniingi sa atin. Maging katulad ng bata. Mapagpatawad, mapagtiwala, sa kalarawan ng katotohanan. Kapag
Tinanong mo yung teenager, bubulahin ka niyan. Sabi, bagay ba anak? O bagay na bagay po sa inyo. Pero pag tinanong mo yung anak mong bata, bagay po, mukha kang siopaw nay. Tigilan mo yan. Tigilan mo yung ilusyon mong yan. Hindi bagay. Mga kaibigan, ano po ang hamon sa atin? 3 bagay po. Number 1, ang ating pong pananampalataya ay dapat makita sa ating mga gawa. Because a lot of people, a lot of Christians are nominal Christians. Pangalan lamang, Kristiyano. Kaya yung salitang, sabi ng ibang sekta, Katoliko, ay oo nga, kato-kato, may kato na liko-liko pa ang pamumuhay. And so that brings us to the challenge na tayo po from orthodoxy to orthopraxy. Not only right doctrine, but right practice. Hindi lamang po, ang ganda ng suot ninyo, talagang blue. Ha? Alam niyo, bumabata kayo dyan, para kayong mga 25 lamang. Ang dating, pagka nakakapayat pati, ano? Ang ganda ng dating, tapos biglang kukulaya pa ninyong buhok niya ng ganyan, parang 18 na kayo, ano? Pero, alam po ninyo, ang tingin po kadalasan ng mga tao, ang pananampalatay para lang damit na isinusuot, tuwing linggo lang. The only Catholic nation in Asia. Aba, patayan. Nako, nakakatakot na ngayon ng checkpoint. Pagka-checkpoint. Pero alam po niyo, nakausap ko si General Purisima. At sabi niya sa akin, Father, dalasan po inyong pagdalaw sa mga pulis para po paalalahanan po kami kung ano po ang dapat namin. Dahil pag ang pari po ay kaugnay ng pulis, makita po niyo ang ganda ng takbo ng sambayanan. At sabi ko, I promise, General, dadalawin ko po kayo lagi at ang mga pulis po, patuloy nating ipagdadasal. Amen? Sabagat sila rin ay nasa panganib ang buhay, kailangan nila ang ating mga panalangin. Amen? And from the challenge from orthodoxy to orthopraxy, the challenge is for us from doing to being. Our Christianity is challenging us not just to do good, but Christianity is asking you and I to be good. To be good in action. To be good in witnessing. Na hindi lamang po ang ating mga batas, hindi lang po yung misa, nobina, healing mass na inatin na natin, kulang po ang lahat ng ito if we do not practice what we believe. Ang problema po kasi, compartmentalize ang ating pagiging Kristiyano. Hati-hati, pira-piraso. When you talk about personal relationship, okay lang ako. Relational, okay tayo sa pamilya. The problem is meta-personal. When we relate to the institution, nariyan na po ang katiwalian. Nariyan na po ang panggugulang. Nariyan na po ang pagkakabahagi. Pero tayo po mga Pilipino, mababait. Amen? Tayo po mga Pilipino, malapit sa Diyos. Amen? Tayo po mga Pilipino, mapagmahal sa pamilya. Amen? Pero isa lang ang kulang. Ang kulang po, integration. Sa ating pong pananampalataya, sa panahon ng pananampalataya, year of faith, 3 bagay. Pananampalataya, ito po, hanggang isip. Paniniwala is the heart. Pero kulang po doon sa pangatlo, pagsunod. The head, the heart, and the hands. The affective, the cognitive, the affective, and the active life. Sana nga po yung pananampalataya natin ay hindi manatiling bonsai, hindi manatiling dagol. Kung hindi, sana po pananampalataya natin maging matibay, maging matatag. Para sa ganon, ang pananampalataya natin magbunga ng sagana. Kung mahal mo si Santo Niño, sana ang iyong pananampalataya patibayin mo pa, patatagin mo pa, at muli mo itong maisabuhay. Pilipinas, Pilipino, pili na Pino pa. Pinili tayo at tayo'y patuloy na pinipino, pinapanday ng Panginoon. Mabuhay ka, Santo Niño. Viva Señor! Pit Señor! Amen.